Ganda nga po sa kanilang lahat. The first king, the king of Persia, di niya alam na yung mismo asawa niya, si Joe. Joe is the diaspora. Yung mga Joe na nasa labas ng kanilang bansa, we term them diaspora, the Jewish diaspora. Ilan yung parang lumakas yung edukasyon ko kanina na niya. Though I'm a priest, siyempre, magaling-galing din yung light ng aking vocation. Away ago, nagkaroon yung isang kababayan ko, Father Gerald Benton. Biglang sinigla yung edukasyon ko. Sabi ko, here comes a fellow diaspora. I told myself, saka kami mga nasa labas ng Globus World, na naninigiyan sa ibang lugar, I told myself diaspora. Many times, nagsulat ako ng thesis about that. Tinanong yung kasi ito, bakit diaspora? Padi na nasa labas ng kanyang diocese na. Although si Father Jerry, nasa ibang diocese siya na. So, something like that to that effect. At sabi ko sa sarili ko, tumanders na nga ako. Matander na rin ako. Madapit na rin ako mag-isip pag bumukulan na. Si Father Jerry po kasi, estudyante po namin sa seminary na. Sa seminary. So, yun. And in the gospel for today, napaka-ganda, like Spiritual First Reading, paano ba yung ginawa ni Easter? With her trust and confidence, she prayed to the Lord. Yun din yung gusto yung paliwanag ng gospel natin for today. Trust and confidence. Kung ayaw yung trust, baka mababuhan ng ibang lasa. Trust and confidence na lang. Trust and confidence. Paano ba yan? It is an absolute trust whereby you put everything you have in front of the Lord. Of course, many times we've asked, pero many times busted. We've not, pero ayaw open talaga, ayaw mag-open lang. Lahat-lahat na lang na. Nag-seek tayo, pero wala lang. Sometimes ka sabi, ano ba kasi ginamit sa pagkakita? Yung dila mo, yung bunga mo, o yung mata mo. Diba? Something like that. Pero ang maganda dito, ipinapaliwanag dito na hindi lang yun. First and foremost, napakaganda yung isang araw sa Our Father. Yung invitation na tayo lahat ng kapatid, isa lang ang ating mga. Second, yung naman natin, though hindi natin natipin, na nagbibig siya sa atin, na tinatabihan tayo, na para kasama natin siya, hindi natin siya makita, still yung presence niya, yung living presence niya, nasa atin pa rin. How? Through prayer. Only have to trust in His God's loving providence. Lastly, pag sinabi natin ang gano'n, sometimes nakikita natin na hindi lahat ng prayers natin ay answer. Hindi lahat ng mga close doors open up for us. Maybe para sa atin yan. But then, if you go through the gospel of today, makikita natin na mas na tayo na makasalanan. We did what is due, what is right, at to those who ask for it, ganun din yung Panginoon sa atin. What we need is that trust. Pag tinitignan natin yung cross, is dalawang letra. T and Y. You cannot say, you. Hey, you, mga ganun lang. Kung wala yung T, hindi ka makapag-take sa kanya. Ganun din sa buhay natin. Pag wala yung cross, sabi nga niya, when your cross, follow after me. Diba? Pag wala yung cross, paano ka makapag-take sa kanya? Wala lang. Taken for granted yung life natin. Pag wala yung dalawang pa, trials and tribulations. Yung trials and tribulations na yan invitations natin to go through. Sana makikita natin yung aspeto whereby we love that cross, whereby we learn how to carry that cross. Hindi lang pang-waving, hindi lang pang-display, bagwas we really carry that cross in our hearts. So that at the end of the day, ano man yung problema na sumubog sa atin, masasabi pa rin natin sa kanya, iwan, thank you Lord for everything. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Give us grateful hearts, Lord, that we may learn from you